Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid po sa pananampalataya. At it's an honor po sa umagang ito na makapag-share muli ng salita ng Diyos na alam ko magbibigay encouragement sa bawat isa sa atin, lalo na po ngayon na ang bawat isa sa atin, hindi lamang po ang ating bansa, kundi ang buong mundo ay dumaraan sa mga pagsubok. At ito pong pagsubok na ito ay kakaiba, which means na karamihan sa atin ay simula nung tayo panganak ay ngayon lang natin nararanasan. So sa umagang ito mga kapatid, piniklaim po natin yung victory Panginoon na alam ko na ang bawat isa ay mabibless at magiging punong-puno ng pagpapala matapos po nilang marinig ang mensahe na ito na galing po mismo sa ating mahal na Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po ay lumukod at manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, Lord, maraming salamat Panginoon. Una Lord, sa patuloy mong pag-iingat sa aming mga buhay, patuloy na pagbibigay ng mga biyaya at kakanin sa amin sa araw-araw. Maging sa mga pag-iingat mo Panginoon sa aming mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Salamat o Lord, salamat Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami Panginoon sa aming pagkakasala, sa isip, sa salita, sa gawa. Patawarin niyo kami Panginoon kung may mga bagay, may mga salita kami na nasasabi sa aming bibig na hindi ayon sa iyong kagustuhan o kalooban o Lord. Patawad Panginoon sa mga bagay na nagagawa namin sa aming kapwa na hindi ayon sa iyong kalooban o Lord. Patawarin niyo po kami Panginoon. Linisin niyo po kami Panginoon ng inyong banal na dugo at nawa Panginoon ng aming pagsunod sa iyong mga salita ay patuloy namin Panginoon nagkampanan sa araw-araw namin buhay dito po sa mundong ibabaw Lord. Sa gabi sa araw po na ito Panginoon, hiniling po na pangunahan niyo po Panginoon ako Lord. Bigyan ako ng wisdom o Lord. Bigyan niyo po ako Panginoon ng talino para po ito ay may deliver ko ng tama. Walang labis, walang kulang sa iyong salita o Lord. At tawa Panginoon, patuloy niyo kaming ingatan sa araw-araw naming buhay. Kiniklaim namin Panginoon yung victory na ang bawat isa ay mabibless Panginoon sa mensahe na ibinigay mo po sa akin para sa umagang ito. Salamat Panginoon, kayo po ang mataas sa araw na ito sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong topic ngayong umagang ito is about stability o yung katatagan natin. Kapag po sinabing stability o yung katatagan kayo naninindigan sa anumang dumarating sa iyong mga pagsubok sa buhay, ikaw ay matatag anuman ang pagsubok na binibigay ng Panginoon sa iyo. Sabi po sa Psalms chapter 1 to chapter 3, dito po ikot yung ating preaching ngayong araw na ito, kung saan sinasabi po sa Psalm chapter 1, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Sa chapter 2 po, But this delight is in the law of the Lord, and on His law He meditates day and night. Sa chapter 3 po, He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit, its reason, and whose leaf does not be there. Whatever he does prospers.
Ang ating pong topic ay binamagatan pong how to be stable in unstable world. Paano maging matatag sa isang hindi matatag na mundo. Para po itong related ngayon. Relate na relate po ito. Suwak na suwak po itong topic na ito sa ating mga pinagdaraanan ngayon. Pinagdaraanan ng mundo. Paano maging matatag sa hindi matatag na mundo. Sabi po rito, is there any way that we can be secure in this changing world? Mayroon bang anumang paraan na maaari namin mag-secure sa kailanmang nagbabagong mundo? Meron ba tayong ibang paraan? Sabi, is our dream of stability possible? Ang ating bang pangarap ng katatagan ay posible? Sabi dito, after the ups and down drama of Joseph's life, he said, matapos yung ups and down sa buhay ni Joseph, sinabi niya, sa Genesis chapter 41 verse 52, God has made me fruitful in this land of my suffering. Sa Tagalog po, babasahin natin. Sabi niya dito is, sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupay ng aking kadalamhatian. Yun po ay nasusulat sa Genesis chapter 41 verse 52. In dictionary, the word fruitful means productive o yung pagiging produktibo. Rich, mayaman. Abundant, masagana. Successful, matagumpay. Fertile, mayaman, asensado. Rewarding o kapaki-pakinabang. Sabi dito, fruitfulness means stability. Ang pagkamabunga ay katatagan. Amen po. Stability is possible even in this world which is full of uncertainty and sufferings. Yung pong uncertainty and sufferings, yung kawalan ng katiyakan at paghihirap. Posible ang katatagan sa mundong ito ng kawalan ng katiyakan at paghihirap. Malalaman po natin kung bakit. Siyempre, yung una natin, yung ating faith, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kailangan natin manalig ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay. Kailangan natin ilapit ito sa Panginoon, idulog sa Panginoon, panalangin natin sa Panginoon. Yung faith natin ang pinaka-importante. Kaya magkakaroon tayo sa pamamagitan ng faith natin, prayers natin, magkakaroon tayo doon ng katatagan. Sabi ko dito sa The Secret of Divine Stability. Number 1 is the condition to divine stability. Sa Psalm chapter 1 verse 1, doon po sa 3 verse na ating pag-aaralan, dito lang po iikot yung ating mensahe ngayong umagang ito. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Papalad ang mga taong hindi lumalakad sa kapulungan ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, o umuupo sa upuan ng mga mangliligbag. Sa number 2 po, the foundation of divine stability. Sa Psalm chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on this law he meditates day and night. Yung liwanag ng kanyang buhay nakadepende sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay binubulay-bulay niya araw at gabi. At ang number 3 po ay the descriptions of divine stability.
o ang paglalarawan sa banal na katatagan. Sa Psalm chapter 1 verse 3, sinasabi po, He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Yan po, mapapansin natin yung mga keywords na nakalagay dito ay mapalad ang mga taong does not, hindi lumalakad. Walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners. Hindi lumalakad sa kapulungan ng mga masasama o tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Or sit in the seat of mockers o umuupo sa mga upuan ng mga manlilikbak. Sabi po naman sa chapter 2, yung keyword na naka-underline is the law of the Lord. Ang batas ng Panginoon. Saan mo ba makikita ang salita ng Diyos? Saan mo ba makikita yung mga gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin? Wala pong ibang libro, kundi sa Bible lang natin malalaman. Sa Bible lang natin makikita. At paano natin may i-apply sa sarili nating mga buhay? Paano tayo magkakaroon ng mga personal idea natin? So sabi ko dito, dapat basahin mo yung Biblia. Magbigay ka ng time sa Biblia. Although marami sa atin ang abala sa trabaho, so sabi dito, talagang paglaanan mo yung Bible. Sapagkat doon sa Bible, doon ka matututo. Amen po. Sabi dito, He is like a tree planted by streams of water, which yields in the fruit of season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Kailangan po kasi sa isang tao, kapag tayo ay matututo tayo ng salitang katatagan, una-una, yung mga personal na buhay natin, okay, kailangan mapatunayan natin sa sarili natin na kailangan may Diyos. Okay. Kailangan ng lahat ng mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin, hindi tayo didepende sa mga bagay o sa mga kakayanan na mayroon tayo. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan maging yung faith natin, yung pananampalataya natin, anumang dumadaan sa buhay natin, kailangan lagi natin isa-isip. Hindi man kaya ng ating katawang panlupa, hindi man kaya ng ating mga talino, hindi man kaya ng ating mga kayamanan. Pero lagi nating isipin, by means of faith, dahil sa ating pananampalataya, wala pong bagay na imposible sa Panginoon. At kailangan sa isang tao, kailangan natin sa araw-araw na takbo ng ating buhay, kailangan natin yung paglago. Which is ang paglago ay magmumula mismo sa sarili mo. Ikaw mismo yung magsisikap kung paano ka makakasunod sa pinag-uupos ng ating Panginoon. Sabi po rito, nakalagay, the condition to stability. Number 1 is, an upright walk against the evil system of the world. Ang sabi dito, blessed is the man who does walk in the counsel of the wicked. Dito naman po, yun po yun doon sa an upright walk. Dito naman po sa number 2, a righteous stand. Ayan. Contrary to the sinful ways of the world or stand in the way of sinners. Okay. So kung makikita mo, may mga tao na at yung number 3, an uncompromising seat with the fellowship of the saints or sit in the seat of mockers. May mga tao na kahit tayo Kristiyano na, okay, kailangan natin i-apply yung pagiging Kristiyano natin, which is may mga bagay na hindi na natin dapat na binabalikan o ginagawa. O alam mo na dapat sa sarili mo. Alam mo na dapat sa sarili mo kung saan ka ba talaga lulugar. So, doon sa pamamagitan ng mga ganong bagay, makikita na ang isang Kristiyano ay lumalago. Sabi nga, ispas. Medyo yung mga nakaraan mo, wala na. At sa pamamagitan ng iyong faith, sa pamamagitan ng iyong prayers, sa pamamagitan ng araw-araw mong pag-discipleship sa Panginoon, andun yung nagkakaroon ka ng paglago, yung growth mo sa iyong spiritual na panampalataya.
Sabi dito, an upright walk is yung matuwid na pamumuhay. 1 John chapter 1 verse 6, if we claim to have fellowship with Him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. Sa chapter 7 naman, but if we walk in the light, kung tayo nabubuhay sa liwanag, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son purifies us from all sin. So ano pong ibig sabihin dito? Kailangan ng bawat tao is lumakad doon sa liwanag. Kailangan ang bawat tao ay lumakad doon sa buhay o mga bagay na gusto mangyari ng Panginoon sa kanyang anak. At kapag yun ay nangyari, ang resulta nyon, yung pagmamahalan ng bawat isa. Nagkakaroon ng pagmamahalan, nagkakaroon ng tulungan, okay, at napupurify yung ating mga sarili. Para bang lahat ng mga kagandahang loob ay nabubusa sapagkat nananatili na sa atin yung salita ng Diyos. Nabubuhay tayo sa salita. Kasi nga, sabi nga, if we walk in the light, kung tayo lumalakad sa liwanag. Number 2, a righteous stand. Makadiyos na paninindigan. Sabi ito, now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of you have seen in me on what I will show you. Okay. Sa paglilingkod sa Panginoon, sabi nga is, hindi ikaw ang Panginoon mismo ang tumawag sa iyo para maglingkod sa Kanya. Okay. Hindi aksidenteng ikaw ay tumanggap sa Panginoon, bagkus ang Panginoon ang pumili sa iyo. At kailangan ng Panginoon at ang gusto ng Panginoon, ini-appoint ka nga, sabi niya, I appoint you as a servant bilang tagapaglingkod. Okay. So, sa buhay ng bawat isa sa atin, kahit ikaw ay walang pinag-aralan, o may pinag-aralan ka man, okay, walang pinipili ang Diyos. Kahit ikaw ay napakahirap na tao, kapag pinili ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya, gagamitin ka ng Panginoon. Sabi sa number 3, an uncompromising seat o banal na pakikipag-ugnayan. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Yan. Ito po yan. Marami naman tayo talaga naririnig na may mga Kristiyano talaga na nawawala, nagbabackslide. Okay. Bakit? Dahil po, maaaring nakakasalamuha nila yung mga taong wala pa sa Panginoon, which is nagkakaroon ng maaaring bad influence dahil ikaw ay mabuti, nakaka-encounter ka ng mga hindi magagandang bagay sa community na ginagalawan mo. So, yung pagiging mabuti mo naaapektuhan. At dahil naaapektuhan yung pagiging mabuti mo, okay, minsan, isang araw na lang, magigising ka, wala ka na pala sa Panginoon. So, sabi nga rito is, bad company corrupts good character. So, kailangan po ng tao, lalong-lalo na, yung pagiging matatag ka, anuman ang mga sitwasyon meron ka, anuman ang mga pagsubok meron ka, kailangan mo alam mo kung saan ka lulugar, kailangan alam mo siyempre yung tama at mali. Kahit saang sitwasyon ka, kahit anong sitwasyon man meron ka sa buhay mo, kailangan maging matatag tayo. Sa Psalm chapter 1 verse 2, but this delight in the law of the Lord, and this law meditates day and night. Sa keywords nakalagay yung but this delight is in the law of the Lord. Okay. So, yung pong liwanag ng ating buhay ay nakadepende sa salita ng Diyos. So, kailangan talaga natin na meditate it hanggat maaari, umaga
at gabi ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Which is talagang hindi natin nagagawa, lalo na kapag tayo ay nasa trabaho, lalo na pa na yung overtime natin, nawawalan talaga tayo ng panahon sa Panginoon. Yung po'y totoo, at mismo sa sarili ko, nangyayari po yun. Sa Job chapter 1, verse 8, sabi po dito, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will prosperous and successful. Huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganong magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen po. Do not let this book of the law depart from you. Huwag mong hayaang mawala sa iyo ito. At ito'y kailangan mong pagbulay-bulayan araw at gabi. At ikaw ay magiging prosperous, magiging sagana ka kapag natutunan mo lahat ng mga nakasulat dito. Sabi nga, be lover of the word of God. Ang ibig sabihin, maging babad tayo sa salita ng Diyos. Amen. Number 2, the foundation of stability. Sabi po sa Matthew 7, verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Okay. Ang sino man tao na makarinig ng aking salita at ito ay maisabuhay, yung pong puts them into practice, ibig sabihin, maisapamuhay, maisabuhay, ay katulad ito ng taong nagtayo ng isang bahay sa isang matatag na pundasyon. Sa Matthew chapter 7, verse 25 naman po, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Anumang dumating na pagsubok, anumang dumating na kalamidad, katulad ng nararanasan natin ngayon, ngayong COVID-19, kahit gaano kalakas ang hangin na magtutulak sa isang tahanan, hindi ito babagsak. Sapagkat ikaw ay nakatayo sa isang tahanan na may matibay na pundasyon. Ang pinatutong ko lang po rito ay yung ating pananampalataya. Kapag matibay ang iyong pananampalataya, anumang dumating sa buhay mo, gaano man kabigat ang mga pagsubok, malalampasan natin ito. Sapagkat kung matibay ang pananampalataya mo, alam mo na dumadating lamang ang mga pagsubok na ito. At itong mga pagsubok na ito ay lilipas din. At alam mo na ang mga pagsubok na ito ay mismong pinaintilutan ng Diyos na mangyari. At alam mo rin sa sarili mo na ang Diyos din ang makakawala nito. Amen po ba? Kung ikaw ay nasa matibay na pundasyon, which is kung ang iyong pananampalataya ay matatag. Number 3 is the description of divine stability o ang paglalarawan sa banal na katatagan. Number 1 is consistent connection to the source of life. Pag sinabi pong consistent, yung diretso, kailangan diretso ka, hindi pa liko-liko. Sino ba yung source of life natin? Kailangan mayroon tayong connection doon sa source of life natin. Sino ba yung source of life natin? Siyempre, yung Panginoon. Kailangan consistent. Sabi dito, the refreshing stream of God's presence in worship.
ang nakakaginhawang pakiramdam sa piling ng Diyos sa pagsamba. The cleansing and quenching stream of the Word of God. Ang paglilinis at pagsusubo ng salita ng Diyos. The uplifting stream of church family. Ang nakakapagpapatibay na stream ng pamilya, ng simbahan. The revitalizing stream of service to others. Yung ating paglilingkod sa iba, yung paglilingkod natin sa ating kapwa. The anointing stream of witnessing to others. Mayroon kang parte o ministry sa church na iyong kinabibilangan. Sabi dito, under po siya ng chapter ng number 3 sa descriptions of divine stability is yung productive fulfillment of divine purpose o yung mapagpalang katuparan ng banal na layunin. Sabi dito, the fruits of the Holy Spirit ayon po sa Galatians chapter 5:22, ang mga bunga ng banal na Espiritu. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay. Ang bunga raw but the fruit of the Spirit is love. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So napakaganda po yung bunga na kapag ang isang tao ay babad sa salita ng Diyos. Sapagkat ultimong sa sarili niya, lahat, para bang sinabi dito perfecto, halos wala ka na magiging problema kung may i-apply mo talaga sa buhay mo ang salita ng Diyos. Kasi aani ka ng pag-ibig, ng kasiyahan, ng katahimikan. Okay. Mapagpasensya ka. Napakabait mo. Yung goodness, lahat nasa iyo na ng mga katangian. Self-control. Okay. Aani ka. Number 2, the fruit converts souls for Christ. The fruit converts souls for Christ o ang mga bunga ay magpapalit ng mga kaluluwa para kay Kristo. Yung bunga po ang sinasabi ng Kristiyano, yung kailangan ng isang Kristiyano daw ay fruitful. Kailangan nagiging mabunga. Paano nagiging mabunga ang isang Kristiyano? Unang-una, nakakapag-share ka ng Word of God sa iyong kapwa. Okay? May mga kamag-anak ka, may mga kaibigan ka, may mga katrabaho ka na nai-share mo ang Panginoon sa kanila. So, kapag sila ay tumanggap, alam mo kung saan sila pupunta. So, hindi man nila ganun masunod o kabilis masunod ang mga utos ng Panginoon. Pero ikay namunga, nagbunga ka. At hindi po dapat ang isang Kristiyano magiging stagnant lang. Yung para bang alam mo sa sarili mong ligtas ka na, it's okay na. So, ang gusto ng Panginoon Diyos, hanggat magagawa natin, hanggat may buhay pa tayo, yung ma-share siya sa kapwa natin para nga tayo ay mamunga. Kasi daw, ang isang Kristiyanong hindi namumunga ay baog. So, para palang yun doon sa mga literal na panganganak ng isang babae sa isang mag-asawa na kapag hindi ka nagkakaroong anak, isang tawag sa baog. Ganon din pala ang isang Kristiyano na hindi namumunga. Which is, sa sarili mo, parang okay na, naligtas ka na. Sabi nga sa John chapter 15, verse 16, You did not choose me. Hindi mo ako pinili.
sabi ng Panginoon, but I choose you and appointed you that you should go and bear fruit. Hindi mo ako pinili, ako ang pumili sa iyo. Para ikaw ay humayo at mamunga. And that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. At dahil ikaw ay namunga, okay, anuman ang hilingin mo sa Panginoon ay ipagkakaloob niya sa iyo. Amen po ba? So makikita po natin dito parang ito mga benefits kapag ang isang Kristiyano ay fruitful o namunga. The fruit of service. So Colossians chapter 1 verse 10, sabi po dito, and we pray, this is in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Okay. Gusto ng Panginoon talaga sa kanyang mga anak yung maging masagana ang kanilang mga buhay. Yung ma-please mo ang Panginoon. Dahil hindi ikaw pumili kay Lord eh. Mismo ang Panginoon ang pumili sa atin. Gusto rin ng Panginoon, ma-please mo siya. Okay. Sa paanong paraan? Ay yung sinasabi natin the Great Commission na kailangan natin i-share yung Word of God. Paano ang Kristiyano magiging mabunga? Okay. So kailangan ka mag-share. Share mo yung Word of God. Kahit na sinong tao, kahit hindi mo pa kamag-anak yan, share mo ang Word of God. At sa paraang iyon, okay, isang paraan yun na masasabi ng Panginoon, okay, ikaw ay nagkaroon ng bunga. Sabi nga isang maliit na church katulad ng FIC dito sa Kuwait, kung ang bawat isa lang sa atin ay mamumunga ng isa o dalawa o higit pa, ay sa mga darating na buwan o taon ay hindi na tayo isang maliit na pamilya o isang maliit na church, kundi isa na tayong malaking pamilya na namumunga. Una, sa salita ng Diyos at yung matatag nating pananampalataya sa Kanya. At dahil sa mga bungang ito, lahat ng mga nais natin na gusto mangyari, yung mga good works natin, yan po ay palalagoy ng Panginoon, i-bless ng Panginoon. Sapagkat alam ng Panginoon na ang ginagawa natin ito ay hindi para sa atin, kundi para sa Kanya. So, kailangan ang unang mapiplease natin sa ginagawa natin ay hindi yung ating mga kapatid, hindi ating pastor, kundi una ay ang ating Panginoon ang mapiplease. Amen po. The fruit of praise through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. Okay. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo magpatuloy, okay, na ibigay ang ating buhay at sakripisyo para sa Kanya. At manatili sa ating mga labi na yung ating mga nagagawang kasalanan, makagawa man tayo ng kasalanan, i-confess natin sa Panginoon, ilapit natin sa Panginoon. Sabi nga kapag ang isang tao, lalo na't hindi pa Kristiyano, sabi gaano man kalayo ang silangan sa kanluran, ganun niya patatawarin. Ganun ka patatawarin ng Diyos kapag ikay lumapit at nag-repent sa Kanya. So magpatuloy lang po tayo sapagkat alam natin na in any situations ng ating buhay, anumang pagdaanan at pagdadaanan pa natin, dahil ang isang Kristiyano, hindi ka kung naging Kristiyano, is ligtas ka na sa mga trials and suffering. Ano man ang mga And number 2 po, under the description of divine stability, productive fulfillment of divine purpose, which yields its fruit in season. Okay.
Sa number 1 po is, sabi dito is, the fruits of the Holy Spirit. O ang bunga ng banal na Espiritu. Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yung pong bunga. Ito po yung mga bunga ng pagiging faithfulness natin sa Panginoon ay yung ating pag-ibig, yung joy, yung kagalakan, yung peace, kapayapaan, yung patience, kindness, yung goodness natin, faithfulness, gentleness, and self-control. Sa number 2 po naman is the fruits convert souls for Christ. Okay. O ang mga bunga ay nagpapalit ng mga kaluluwa para kay Kristo. Sabi nga po sa John chapter 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give to you. Sabi ng Panginoon is, hindi mo ako pinili. Ako ang pumili sa iyo at nag-appoint sa iyo para ikaw ay humayo at mamunga, na ang iyong bunga ay mananatili sa akin, at anuman ang hilingin mo, naisin mo, ay pagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. Yung number 3 po is the fruit of service. Ang bunga ng serbisyo. Colossians chapter 1 verse 10. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing the knowledge of God. Sabi dito is yung bunga ng isang Kristiyano, which is nakapag-save ka, nakapag-share ka ng Word of God sa iyong kapwa. Okay. Sa lahat ng mga gagawin, every good work, okay, lalago ka at lalago ka. Okay. Sa pamamagitan ng sasamahan ka ng ating Panginoong Diyos. Okay. Sapagkat ikaw'y namumunga na Kristiyano. Hindi ka stagnant lang na alam mo ikaw'y ligtas, hanggang doon ka na lang. Okay, so ano man ang gawin natin, yung every good work na gawin natin, sasamahan tayo ng Panginoon. Lalo't ang isang Kristiyano ay namumunga. The fruit of praise, o ang bunga ng papuri. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 15, through Jesus, therefore let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. Okay, sa pamamagitan ni Jesus, okay, let us continually offer to God a sacrifice. Okay. Yung mga lahat ng mga ginagawa mo, i-offer mo sa Panginoon, pagkaloob mo sa Panginoon, ang buong buhay mo, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay pinagkakatiwala mo sa Panginoon. The fruit of blessing, o ang bunga ng pagpapala. Sabi po yun sa Psalm verse 1, blessed is the man. Okay. Sa number 3 po, the descriptions of divine stability, living testimony to God's saving grace. Buhay na patotoo sa biyaya ng Diyos. Ano ba yung mga buhay na patotoo sa biyaya ng Diyos? Good health, buhay na patotoo, maayos na kalusugan. Prosperity and happiness.
pagiging prosperity and happiness, yung pagiging paulad natin, masayahin natin, tagumpay natin sa buhay natin. Eternal life, which is very important. Yan ang mga buhay na patutuo natin na matapos tanggapin natin si Jesus Christ sa buhay natin. Ano ba yung panghahawakan natin? Ano ba yung sasabihin natin? Ano ba yung ibabahagi natin sa kapwa natin? Ano ba yung sasabihin mo, ipapatutuo mo na ginawa sa iyo ng Diyos? Which is the last one is eternal life, which is very important. Alam mo, sa buhay na ito, hindi man ikaw naging matagumpay sa iyong buhay, hindi ka man naging matagumpay sa iyong karir, hindi ka man naging mayaman, hindi mo man natupad lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Pero sa isang salita na alam mo na magkakaroon ka ng eternal life sa piling ng Panginoon o buhay na walang hanggan, ay sapat na po yun. Sapagkat alam natin na ang buhay dito ay napakaiksi lang. So kapag tayo binawian ng buhay, alam natin, ini-claim natin sa sarili natin na makakasama natin ang Diyos. Amen po ba? At ang number 4 po is the beneficiary of God's divine favor. Whatever he does prospers. Ano mang naisin niya, tatagumpay. Sabi sa Deuteronomy chapter 5 verse 33, walk in all the way that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang inyong buhay sa lupaing sasakupin ninyo. Amen. At para po sa ating pagwawakas, sabi po rito, what kind of stability that you need in your life today? Anong uri ng katatagan ang kailangan mo sa buhay mo ngayon? Ito ba ay financial stability? Ito ba ay family stability? Ito ba ay future stability? O ito ba yung relationship stability? So sa apat pong ito, sa tingin ninyo, ano ang kailangan mong katatagan sa buhay mo, lalo na ngayon? Ang bawat isa sa atin, ang mundo ay dumadaan sa pagsubok. Di po ba mas maganda yung relationship stability, which is dumadating man ang ganitong pagsubok, hindi nawawala at hindi mawawala ang ating faith, ang ating pananampalataya, at hindi mawawala yung ating relasyon na may gawa ng lahat sa atin, ang ating Panginoon Diyos. Amen po. So, ano lang tayo, diretso lang tayo. Alam natin, sa bandang huli, mapagtatagumpayan natin lahat ang mga dumaraang mga pagsubok na ito. Basta wag lang mawawala yung relationship natin sa amang lumikha. Relationship, spiritual stability. Okay. Spiritual stability, ito po yung sumatotal. Sapagkat dito nakabase yung ating pananampalataya sa Panginoon. Ang ating spiritual stability ay yung Diyos na may likha na ang ating pinatutungkulan dito. Maayos na relasyon sa ating Panginoon at yung ating pananampalataya, yun po parang, hindi po parang, yun na po ang kailangan natin ng mundo natin ngayon. Kailangan natin sa mundo natin ngayon. Okay. Yung financial stability,
Sabi nga pera lang yan. Yung family stability, minsan bubuo tayo ng pamilya, sa bandang huli pagtanda natin, magkakaroon na sila ng mga pamilya. Future stability, yung mga lahat ng gusto nating ipundan, pinagkaloob sa atin ng Diyos, iiwanan din natin. Relationship stability, siyempre sa bawat pamilya natin, pwedeng relationship sa Panginoon, andyan lang yan. Pero yung spiritual stability natin, ito po parang ang pinakamahalaga sa lahat, which is, alam natin, kapag ito'y nanatili sa buhay ng isang tao, tayo'y maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po sa Psalms chapter 127 verse 1, unless the Lord build the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guard the city, the watchman stays awake in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he give his love sleep. Sa Tagalog po, basahin natin. Psalms 127. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Walang kabuluhan sa inyo na kayo'y magsibangong maaga at magpahingang tanghali at magsikain ng tinapay ng kapagalan, sapagkat binibigyan niyang gayon ng pagkakatulog ang kanyang pinamahal. Hawa po ang bawat isa po ay na-bless sa mensahe ngayong umagang ito, at salamat sa Panginoon sa kanyang paggabay sa akin para makapag-share ng mensahe galing mismo sa kanya. Salamat po at God bless po sa ating lahat.